natin. Sige po. Hindi po muna ihanda yung ating mga sarili sa ating mong pagsambang ito. Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po'y magsitayo para po sa ating pong panimula. Salamat po muli sa gabi ito sa patuloy ng pag-iingat sa atin na tayo po'y makarating ng ligtas sa kanyang pong tahanan. Sa aming pong pagpupuri, tayo po'y lumapit sa Kanya. Ang nais ko, Panginoon, ay purihin ka namin sa bahay, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Ulitin po natin ang nais ko. Purihin ka, Jesus. Ang nais ko, ibigin kang lubos sa bagyo at sa problema, sa galang at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus ko. Purihin ka, Jesus. Ang nais ko, ibigin kang lubos. Higit pa sa aking buhay, higit pa sa lahat ng bagay. Ang nais ko, purihin ka, Jesus. Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin sa kanyang harapan. Aming Diyos na dakila at tapat sa lahat, salamat muli, Panginoon, sa buong linggo na inyo po pagsalan sa aming Panginoon. Lord God, kayo po yung nakakaalam ng aming buhay, Panginoon, kung ganoon po mga bigat sa aming mga puso. Sabi na sa inyong pong mga salita, cast all your burdens upon Him, and He will give us the rest, Panginoon. Sa inyo natin, Lord, pinabalik ang lahat ng pagpuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon sa gawin itong hallelujah. Sabi na po kami praise song, sabi na po doon, wala nang iba, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Clap your hands to our Lord God. Wala nang iba. Wala nang iba katulad mo. Wala nang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos ng pagkailangan, ang kailangan ng lupa at kalangin ka.
Nasamba, Lord God, sa kayo dito. Hallelujah, Lord. Patuloy po kayong mamusap sa aming mga puso, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, sa namin, Lord, nasasampahin, Panginoon. Patuloy ka namin pagtitiwalaan, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Anumang panahon sa aming buhay, Lord God. Ikaw lang ang tunay namin, Diyos, Panginoon. Ako'y magtitiwala sa iyo, Lord. Magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko gagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang aking sandigan ko. Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko gagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang aking sandigan ko. Magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko gagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang aking sandigan ko. Sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus, aking at kahit anumang panahon, magkat man ang sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Hallelujah. We worship your name, glorify your name, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa buhay namin. Sa loob ng simbahan ito, Panginoon. Wala ko kami itataas, kundi ang dakilang pangalan, Panginoon. Sa inyo po namin, Lord, binabalikan lahat ng papuling pagsamba
ba? Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Amen po ang Panginoon. Makakaupo na po ang lahat. At muli magandang gabi sa atin. Ayan, salamat. Announcement po natin. IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Bali yung po yung kanya pong revolution po ay sa October 12 Pastora, Sabado. Ang time po is 8 o'clock po. So mga parang 6 months. Sige po, next po tayo. Ipasa po next po natin yung midweek. Speaker, Father Jack, Worship Leader, Sister Christina Asher, Sister Jasmine Testimony, Brother Reyna Usada. October 13, Speaker, Pastor Manny, Worship Leader, Brother John, Thanksgiving Offering, Brother Reyna Costa, Asher, Brother Boy Adriano, at sa tapong flower sponsor na Costa Family. Ito nga po yung nabanggit po natin, yung kanila pong AITA Community Mission, yung kanila pong tema is One Way. May natin po itong Sabado, October 12, yung time po doon is 8 a.m. Pero yung po mga punta po is, kailangan po is mas maaga pa sa 8 o'clock, yung kanila pong call time. 7 a.m. pong call time sa church. Sister Church Planning ito tayo. Next po is NCR1 Ram Drum Class. Ito pa yung gaganapin sa October 26 sa church po na Chulilio. Ang time po is 9 a.m. to 3 p.m. Ito po yung worship and discipleship, November 30. Yung kanya pong lugar is sa IRM Cathedral. So tayo po is na tayo po yung reach na po na 11 delegates. So salamat sa Panginoon. Pati rin po sa mga tari pong ginagamit para po mapunuan yung mga pangailangan ng ating lab department. Salamat po. Okay, to at sa tinang pong testimony, hindi pong pakinggan yung pong nais pong i-share po na ating pong Brother Boy Adriano. Huli po ang Panginoon sa buhay. Praise God. Magandang gabi po sa atin lahat, mga kapatid. Pagpasalamat lang po ako sa ating Diyos, nabuhay at higit sa lahat sa patuloy niyang paggabay at gabay sa pag-guide sa akin sa araw-araw, sa pangangailangan, higit sa lahat yung last Monday na aking karanasan na ito sa Balite, doon sa pinsang buko ko, yung bang sa pagmamadali kong makauwi, baka umulan, marami kong dala-dalang kalakal, yung bang nawala po yung bag ko, hindi nga pa nabutas pala yung bag ko, nahulog yung cellphone ko, taranta ako, pabalik-balik ko yung beses ako pumunta sa pinsan ko. Sabi ko, pakitawagan yung mga cellphone ko, baka mga sayang naman kasi. Higit sa lahat, higit sa lahat yung dahil, siyempre, ay pinaritipunan yun, higit sa lahat, 3 taon na rin sa akin. Awa ng Diyos, bago man din talaga lumalim ang gabi, natagpuan din dahil tumawag din sa kapitbahay ko. Sa papa ni Pia, kaka yung kapitbahay pa namin isa, tinawagan yung number, tapos sabi ko, usap lang po, punta lang doon po sa Balite, kunin yung laking pasalamat ko, binigay sa akin ng maayos ng nakapulot, hindi niya pinag-interesan. Saka, hindi sa lahat, ang dami po akong contact doon pag ako nagdi-devotion, nandun na yung orasan, baka hindi sa lahat, yung pang patuloy na, sabi ko, talagang buhay ang Diyos, higit sa lahat talagang hindi siya nagpapabaya sa tao nagtitiwala ng lubos sa Kanya. Higit sa lahat, yung pang araw-araw ko, pangangailangan, kahit pa paano, may tumutulong kahit kapitbahay na nakalimutan man ako, siguro nabura na ako sa listahan ng mga kapatid ko, ng mga pamangkin ko, baka akala wala na rin ako sa mundo, siguro, nabura na siguro ako. Kaya tayo siguro, ilan na lang sa akin nakakaalala. Pero yung nasa ibang bansa, huwag daw akong mag-alala next, baka by December, tulungan daw niya ako yung bunsong kapatid ng bunsong anak ng anak ko sumunod sa akin. Kaya hindi sa lahat, tabi ko, patuloy na lang nila ako pag-pray, kaya yung kalusugan ko, yung pangarang nararamdaman ko minsan sa katawan, yung bang kilos, siyempre, walang magagawa, wala akong aasahan ko tutulong sa akin.
lalo na sa pagkain, diba? Nagpapasalamat din po at yung mga gumagabay sa akin yung kapitbahay na nabigang mga kapitbahay ko, huwag kang mag-alala po yung baka by December o ano, diba ngayon. Bigla na lang ako tulungan ng mga ayuda, yung DSWD ba yun? Yun ang pinag-prepare ko po sa Jesus. Yun lang po. Yes, salamat po kay Kuya Boy, maging sa mga tao rin pong ginagamit para siyang police GPS. Ngayon naman po sa atin naman pong God's message, bagamat siya po ay galing pa sa sakit o siyempre na mahilo-hilo pa. Ayan, salamat po sa buhay niya dahil siya po ay hindi po siya tumigil na sa paggawa na kanya pong mensahe. Amen po. Isa po ang God's message at kung po ng Panginoon sa buhay ng Sister Susan Lozano. Magandang gabi po sa ating lahat. Yun nga po, nung bago mag-Huwebes, nung nakarang, sabi ko, papalit kaya ako. Sino ba sa next? Si Jan daw. Ay, hindi pwede. O sige, sabi ko. Sige, kakayanin. Kasi pag nagsusulat ako, ang tagal ko, nangangamit na. Halos 1 linggo po na kasi, na nangihina, na hindi ko alam yung hindi nagpa-doktor po. Nagpa-lab, lahat naman normal. Lahat. Sabi ng doktor, pagtingin po kayo sa mata, baka sa mata yung different. Tama nga ako sa mata daw, kaya yun po, bago yung sarapin ko So, ayun mo, sabi na gano'n. Kaya pala alam mo natin si... Magpatingin pa ako sa mata. Meron daw ako stigmatism, meron daw ako vertigo. Sabi ko, ang sakit talaga na ako, sabi ko, mamamatay na yata ako. Sabi ko yun, parang mamamatay na ako Kasi pati yung pagkain ko, ang hina, ang ilang kutsara lang. Bakit napagdahan pati pagkain kung sa mata lang, sabi ko naman. Ang sakit talaga. Tapos nung pagsulat ko nga, yung vertigo daw po, tapos nagkaroon na astigmatism, yung gano'n. Yun, pinalitan na yung grado ng salamin ko. So ayun po, salamat sa Diyos dahil pagpatuloy ko rin, ilang araw na binalik-balikan ko, sabi ko susunod na ulit. Kasi yung pagtuloy-tuloy na sunod, nangangawit na tapos nung hindi pa nakukuha yung salamin, yung isa kong salamin na luma, hindi talaga kasya na kasi nakapikit ako bago ko mabasa. Hindi na pala pwede yung kabilang niya, nakapikit yung mukha. So salamat po sa Panginoon dahil natapos din po sa biyaya ni Lord po. So ayun nga po yung patuloy ko rin po yung paggawa. So ang aking pong pag-aralan ngayon ay dito po sa Mateo chapter 8, verses 23 hanggang 27 po, tayo pong lahat ay tumayo upang nigagalan ay naman sa salita. Sinasabi po dito, Matthew chapter 8, verses 23 hanggang 27. Sinasabi po dito, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumukso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. 25. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakalit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Verse 27, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Tayo po'y saglit na manalangin. Lord, marami pong salamat sa oras na ito. Marami pong salamat muli na gamit mo po ang aking buhay upang ipahayag, Lord, yung mga salita. Lord, bigyan mo po ako ng kalakasan, karunungan na pumula sa iyo upang may pahayag po, Lord, yung mga salita at maunawaan, Lord, ng mga kapatid ko ay yung mga salita at may sabuhay mo namin. Maraming pong salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo na po. So sabi po, sa madaling salita po,
mga kapatid. Sa ating binasa, ang mga alagad ay natakot po sila. Gumawa sila ng paraan. Sila'y ginising ang Panginoon. Sila'y nag-alinlangan. Sila'y nawala ng pananampalataya. Nakakala nila'y lulubog na ang bangka na sinasakyan nila. Ginising nila ang Panginoon, Jesus. At ang sabi ng ating Panginoon Jesus, napakaliit naman ang inyong pananampalataya, bakit kayo natatakot? Kung isipin natin, mga kasama na nila ang ating Panginoon, na siya'y makapangyarihan sa lahat, at ang lahat ng bagay ay kaya niyang gawin ito. Sila'y nagkaroon pa ng pagkatakot at nawalan ng pananampalataya. Ang lahat po na nangyayari sa ating buhay ay alam ng Diyos. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa Kanya. At huwag tayong mag-alinlangan, lubos lang tayong manalig at magtiwala sa kakayahan ng ating Diyos. Alam natin na ang lahat ng bagay ay kaya niyang kontrolin. I-share ko lamang po yung napanood ko po sa Jessica Soho, kung sino po nakapanood doon. Yun pong nangyari sa isang mangingisda po na taga Quezon. Pumalaot siya at nakarating daw sa malayong lugar. Meron po silang malaking bangka, marami po sila. Pagdating po doon sa naghiwa-hiwalay na po sila, kanya-kanya na ng bangka. Yung isang taong ito po ay napalayo na po sa kanilang pinaka-mother na bangka. Na-interview po ito ni Jesse Paso po nung gabi, linggo ng gabi. Kaya ilang araw na po siyang palutang-lutang sa dagat. Hanggang sa naubos na daw ang kanyang baon na pagkain at tinitipid niya lang ang kanyang inumin. Hanggang sa may mga isda daw na lumulundag-lundag sa kanyang bangka at yun na ang kinukuha niya at dinadaing niya daw po at binibilad sa kanyang bangka at yun ang nagsilbing pagkain niya. Pinapak niya na po yung dinaing ng isda. Dahil doon, inabot na siya ng 46 days daw po. Sa gitna po ng dagat, na palutang-lutang na po siya. Hinang-hina na po siya, napunod namin po siya. Kaya sabi ko, ay Lord, tamang-tama ito. I-share ko doon pagkaano. So ayun po, dahil sa inabot na siya ng 46 days sa gitna ng dagat, at nakarating na daw po siya sa isla ng Batanes. Yung tamang-tama po yung bagyong Batanes po, di ba, nung nakakaligo. At doon nakita rin siya ng mga mangingisda at tinulungan siya. Hinang-hina na siya sa panahon na yun, na sana, at lagi siyang nananalangin na sana daw ay may makakita daw sa kanya. At nakaligtas nga siya. Sa madaling salita po, nakaligtas nga po siya at nakauwi sa kanilang tahanan sa tulong po ng mga LGUs po doon sa Batanes. Dinala muna po siya sa ospital bago po inuwi sa kanyang bahay. Ilang araw po siya sa ospital. At ito pa po yung magandang nangyari sa kanya. Pag-uwi pala niya sa bahay nila, birthday niya pala yung araw na yun. So ang panalangin po ng asawa niya, sana may uwi siya, patay man o buhay. Hindi nila akala na mabubuk na buhay siya. So laking tuwa po ng mga pamilya niya dahil buhay po siya. At birthday niya nung araw na yun, inuwi siya. Kung titignan natin, mga kapatid, ang mga sitwasyon na nangyayari sa atin, nakala mo ay wala ng pag-asa. Pero andyan pa rin ang ating Panginoon na siya ang may kontrol ang lahat na nangyayari po sa atin. Sa ating buhay ay wala pong imposible. Ngunit ang Panginoong Hesus, ang kailangan lang po natin ay magtiwala po ng lubos sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi mo po akalain na 46 days, lupay-pay na po yung tao eh. Nanghihina po talaga siya. So ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay God is in control. May tatlong, the Bible teaches that our God is sovereignty, supreme, and have absolute power sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Na alam ng Panginoon yan. Gusto lang ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanyang kakayahan. May tatlong katangian ng Diyos, bagamat napakaraming katangian ng Diyos, pero
Nais ko lamang bigyan din ang mga tatlong na katangian ng Diyos. Ang una po ay omniscient, na knowing everything. Alam ng Diyos ang lahat na nangyayari po sa ating buhay. Hindi po ligid sa Diyos ang mga nangyayari po sa atin. Wala po tayong maililihim po sa Kanya. Pangalawa po, omnipotent, all-powerful, makapangyarihan sa lahat. Kaya kaya niyang gawin ang mga bagay na imposible sa atin. Magkasakit ka man, makaranas ka man ng kalungkutan, kawalan. Kagaya po doon sa taong na doon po sa dagat, na hindi mo akalain mabubuhay pa pala siya. Sa Diyos po ay walang imposible. Kaya manalig lamang po tayo sa Kanya. Ano man ang mga nararanasan nating mga karamdaman o kawalan, ay may pag-asa pang naghihintay sa atin. Magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoon. Pangatlo po, omnipresent. Present po siya sa lahat ng dako. Sa lahat ng dako ay naroon siya, bagamat nag-iisa lamang po ang ating Diyos. Pero alam niya lahat ang mga nangyayari sa buong mundo. Sa buong universe po, ay alam niya lahat ang nangyayari. Bagamat mga kapatid ay nandun siya sa lahat ng dako, kaya huwag mawalan ng pag-asa, pananampalataya, at magtiwala lamang tayo sa Kanya. Kung naniniwala ka na God is in control, because God is in control, we can trust God in all circumstances. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat, at kontrolado niya ang lahat ng bagay, na nangyayari sa buhay mo, sa buhay natin, ay dapat magtiwala ka lamang sa ating Diyos. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Pangalawa po, because God is in control, we can trust Him for our future. Sa Jeremiah 21:11, sabi po, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi ikasasama mo, kundi mga planong ikaw bubuti mo. So, andyan po yung Panginoon po, na siya po yung nagpaplano sa atin. Na lahat po ng plano natin ay isang guni po natin sa Kanya. Dahil ang Diyos lang naman po ang nakakaalam kung ano po yung ikabubuti natin at ikakasama po natin. Number 3 po, because God is in control, we can forgive and love those who sins against us. Huwag natin gawa ng hindi maganda ang mga taong naninira sa atin. Huwag mo siyang gantihan dahil sabi nga na kung sino man ang magpala sa atin ay pagpapalain niya. At kung sino man ang may curse sa atin ay susumpain niya. Nasa kamay ng Diyos ang paghihiganti. Huwag natin hayaang madumisan ang ating mga kamay sa paghihiganti sa ating mga taong hindi gumagawa sa atin. Napakahirap nga po, na mahalin mo daw yung kaaway mo. Sabi ko nga po sa mga taong nakapaligid po sa amin, na pag may kanya nagtatampo, sabi ko, mahalin mo yung kaaway mo, pag-pray. Ay, naku, hindi ko nga mamahalin, kaaway ko nga mamahalin ko. So, hindi nila naiintindihan. Pinapaliwanag ko po yung mga salita ng Diyos. Kung ikaw lang yun, sabi ba naman sa akin. Pero ako hindi, basta kagalit ko. So ayun po, huwag nating sisirain ang ating pananampalataya. Love your enemies. Sabi po sa Mateo 5:43 at 44, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Number 4 po, because God is in control, everything we can pray in faith. Sa Isaiah 59:1 po, tignan ninyo si Yahweh ang may kakayahan, iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan, kung ano man po ang mga hinihingi natin sa ating panalangin. Ito'y pagkakaloob niya. So ayun po,
naririnig po tayo ng Panginoon. Kung ano man po yung panalangin natin na hinihingi, ay pagkakaloob niya po sa tamang panahon. Number 5 po, because God is in control, we can pursue holiness and sanctification. Sa Philippians 2:12-13, sabi po dito, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin. Ngayon ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ito'y payo po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sapagkat ang Diyos ay banal, dapat tayo ay magpakabanal sa harapan niya. Ito ang payo po ni Apostol Pablo dahil siya darating po ng pagkakataon na sila na ang mga taga-Pilipos ay hindi na nila makakasama si Apostol Pablo. Kaya sa oras na ito na hindi na natin nakakasama si Apostol Pablo, isang paalala sa atin na tayo ay magpakabanal sa harapan ng Diyos, anuman ang gagawin natin. Dapat natin mag-glorify ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng anumang mangyayari sa atin. Masama man o maganda, ay patuloy pa natin itataas ang ating Panginoon. Dahil ang Panginoong Diyos po ay isang banal. Bilang pangwakas po, anuman ang mga nangyayari sa ating buhay, makaranas man tayo ng paghinagpis, pagdurusa, mga karamdaman, mga kawalan, mga kahilingan na hindi pa, mga kahirapan, huwag tayong bibitaw. Dahil kung bibitaw ka, saan ka pupunta? Mas mabuting mawala sa mundong ito na kasama ang Diyos. Kapag tayo'y mawala na kasama ang Diyos, ay pakinabang. Sabi po sa Philippians 1, verse 21, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay, at kahit kamatayan ay pakinabang. Dahil ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay, siya po yung nakakalam ng ikabubuti po natin. Tayo po lahat tumanalangin. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na ikaw po ang may kontrol ng lahat. Hindi po namin alam lahat kung ano man po ang mangyayari sa aming buhay. Lord, nandiyan ka lagi, Panginoon, nakaantabay sa amin, Panginoon. Iniingatan mo po kami, Panginoon, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng karamdaman. Nakalam po namin, Lord, ay ito ay wala na lunas. Pero naandyan ka pa rin, Panginoon, na nagmamahal po sa amin. Marapat lamang, Panginoon, na ibalik namin po, Lord, ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Lord, matuto rin po kami magmahal sa iyo, ano man ang mangyari po sa amin. May task ka namin, mag-glorify ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Purihin ka, Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po sa ating pong mensaheng narinig. Yun naman po para po sa ating pong offerings. Ay pong kanawagan po ating pong kapatid, Sir Arnel Acosta. Kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na muli namin maibabalik sa iyo, Panginoon, yung lahat ng
blessings na pinagkakaloob po sa amin sa nakalipas na linggo. Maraming salamat, Panginoon, at muli mo po itong ibalik sa mga kapatid ko na siksik-liglig at umaapaw. Patuloy na pagpalain mo yung kanilang mga trabaho, yung kanilang mga negosyo, at maging tapat sa pagbabalik ng lahat ng pagpapala kanilang tinatanggap. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, sa pong closing song, tayo pong muli magsitayo para po sa ating pong pangwakas po natin awitin. Lahat ng papuri, kasalamat ay para lamang po sa ating Panginoon Diyos. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Panalangin po ng ating pastor. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat po sa iyo sa isang malayang pagpupuri at pagsamba na Lord, aming ginanap sa gabi po ito. Salamat din po sa iyo po mga salita na nagpapaalala po sa amin na ikaw ay kasama po namin. Ano man yung mga bagyo, ano man yung mga pagsubok, anong bagay ang dumating po sa aming buhay. Lord, Lord, kasama namin sa aming buhay at ikaw ang kikilos, ikaw ang gagawa, ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Lord, dalangin ko po, patuloy mo pong pagpalain ang buhay ng aking mga kapatid. Higit sa lahat, ang pananampalataya ng bawat isa ay patuloy na kanilang, Lord, lingapin, patuloy nilang alagaan, patuloy po nilang, Lord, pagyamanin, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral ng iyong salita, pananalangin at pagdalo sa iyong mga gawain. Tinataas ko po sa iyo ang aming mga kapatid na hindi nakakadalo. Lord, ikaw pong pumilos sa kanila, sa kanilang isip at puso, Panginoon, na i-remind po sila na, Lord, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang aming relasyon po sa iyo. Hindi ang anumang bagay na mayroon kami. Hindi ang anumang bagay na tinatangkilik po namin. Lord, ang relasyon po namin sa iyo ay mananatili. Ngunit ang lahat ng bagay na maaaring mayroon po kami aming iiwan at hindi po namin dadalhin sa aming pagpanaw dito po sa mundo. Dumadalangin po ako, Lord, na ikaw ang Diyos na mag-usap sa kanila upang, Lord, bigyang pansin, upang bigyang panahon, Panginoon, ang kahalagahan ng kanilang pagdalo sa gawain, upang ang kanilang buhay espiritual ay patuloy, Lord, na mapalago at hindi manghina. At magkaroon, Lord, ng patuloy, Lord, na lalim pa, Panginoon, na pagnanasang ikaw ay sambahin, ikaw ay papurihan. Lord, dalangin ko po, palalimin mo po ang pananampalataya ng bawat isa. Huwag mo pong hayaan na maging stagnant. Huwag mo pong hayaan, Lord, na hindi lumago. Lord, dalangin ko po na sa kanilang puso't isipan, Panginoon, mangusap ka, gumawa ka, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, patuloy mo po lalo pang palalimin ang aming paglilingkod at aking dalangin na magamit mo po ang bawat isa po sa amin, Lord, upang dalhin ang iyong salita, upang akayin ng marami pang tao wala pang pagkakilala po sa iyo.
Lord, sa gabi po ito, sa pagtataas ko po na ang kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang pasbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya kay na rin, ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless you po. Puso ko ang sumawak sa aking kalooban. Pagtitiwala ng lubos ay sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala ng ibang katulad mo. Pagkat wala ng ibang katulad mo. Pagkat wala ng ibang katulad mo. Pagparihin mo ang Panginoon, pagkat mo